Ito ang 106.3 Dance Radio. Dance Radio. Prepare yourself. Ang silid-aralan sa radyo, hatid namin ay makabagong paraan ng pagtuturo at kaalaman. Mapaumaga, tanghali o hapon man yan, ang istasyong magbibigay impormasyon kahit saan man. Alright, here we go. 106.3 Dance Radio. Doña Aurora National High School, Santa Rita, Aurora, Isabela. This 106.3 DWDR-FM. Pagkatao'y huhubugin, moralidad at pagpapahalaga. Ating tutuklasin, asignaturang hatid ay pagbabago. ESP. Edukasyon sa pagpapakatao. Dito lang yan sa 106.3 Dance Radio. Ang silid-aralan sa radyo. Pagkatao'y huhubugin, moralidad at pagpapahalaga. ating tutuklasin. Asignaturang hatid ay pagbabago. ESP, edukasyon sa pagpapakatao. Edukasyon sa pagpapakatao. Tumutok sa ating istasyon. DWDR-FM 106.3 Dance Radio. Ang silid-aralan sa radyo. Isang mapagpalang araw mga mag-aaral ng ika-10 baitang, gayon din sa mga magulang na nakatutok sa ating istasyon. Ito ang inyong paaralang panghimpapawid sa edukasyon sa pagpapakatao. Nagagalak kaming makasama kayo sa ating pag-aaral sa pamamagitan ng radyo. Ako ang inyong guro, Teacher Mylene S. Ballesteros, kaisa sa layunin ng DepEd, sulong edukalidad. Bago natin talakayin ang ating bagong aralin, tayo munang magbalik-aral. Inaasahan kong naaalala pa ninyo ang ating nakaraang aralin tungkol sa mataas na tunguhin ng isip at kilos loob. Bakit nga ba natatangi ang tao sa ibang nilikhang may buhay? Ma'am, ang tao po ay nilalang na may likas na kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ma'am, ang tao ay nagtataglay ng karunungan na wala sa ibang nilalang sa mundo. Some answers. Ang kanyang karunungan ay bunga ng nahubog na isip at kilos loob na batay sa katotohanan, sapagkat ang katotohanan ay inaalam sa tulong ng pag-iisip at akmang kilos loob. Natutuwa naman ako sa inyong sagot mga anak. Nagpapatunay lamang na tumatak sa inyong isipan ang ating napag-aralan. Palakpakan ang inyong sarili para sa isang job well done. Pagkatapos ng ating aralin ay inaasahang makagagawa kayo ng angkop na kilos upang itama ang mga maling pasya na inyong ginawa. Maliwanag ba sa inyo ito mga mag-aaral? Opo, ma'am! Good to hear! May ikinilos ka na bang pinagsisihan ninyo dulot ng maling pasya? Yes, ma'am, mayroon po. Mas pinili ko po ang paglalaro ng online games sa halip na magbasa at magsagot ng module, kaya naman ito ay nakaapekto sa aking pag-aaral at lalong-lalo na sa pagbaba ng aking grado. Ano ang hakbang na iyong ginawa upang mabago at maitama ang iyong maling pasya? Maaari maglibang ma'am, subalit maging mapanuri sa paggamit ng oras. Very good! Tandaan mga anak na palaging may pananagutan ang tao sa kahihinatnan ng kanyang piniling kilos. Sa pagkakataong ito, nais kong kunin ninyo ang inyong module na pinamagatang pagtatama ng maling pasya. Pakiulit nga mga mag-aaral.
pagtatama ng maling pasya, ma'am. Handa na ba kayong palawakin ang inyong kaalaman, mga anak? Opo, Ma'am! Inaasahan ko ang inyong aktibong pagsunod at pagsagot sa bawat gawain ng ating aralin ngayong araw. Para sa inyo mga mag-aaral, ano ang kahulugan ng pagpapasya? Ma'am, para po sa akin, ang pagpapasya ay isang pagdedesisyon at hakbang na dapat gawin sa isang sitwasyon. May dadagdag ko lang po, ma'am, na ang pagpapasya po ay ang pagpili ng aksyon, kilos na gagawin o tugon ayon sa kinahaharap na sitwasyon. Great answers! Ang pagpapasya o pagpili na isinasagawa sa mental na paraan ay magbubunga ng isang galaw o aksyon o kaya isang mapiling opinyon. Maaaring tama o mali ang pasya ng isang tao. Kaya't nararapat na ating pairalin ang tamang pagpapasya gamit ang isip at puso. May 4 na salik ng pagpapasya. Ito ay ang mga impormasyon, sitwasyon, mga payo at oportunidad. Ating isa-isahin ang bawat salik upang mas maunawaang mabuti ang ating aralin. Ano ang inyong pagkakaintindi sa unang salik, ang impormasyon? Ma'am, ang impormasyon na natatanggap ng isang tao ay nakaiimpluwensya sa kanyang pagpapasya. Very good! Upang mas maunawaan ang unang salik, ako ay magbibigay ng isang sitwasyon. Halimbawa, nakatanggap ka ng mensahe sa iyong cellphone. Na nadisgrasya ang iyong kaibigan at nanghihingi ng pera ang kausap mo. Ano ang nararapat na pagpapasya na inyong gagawin? Ma'am, bago magpasyang magbigay ng pera, ay aalamin ko muna ang katotohanan tungkol sa impormasyong aking natanggap at tatawagan ko po ang mga kamag-anak niya o iba pang kaibigan nito upang magbigay ng kumpirmasyon tungkol sa balitang ito. Napakagandang mga kasagutan. Anumang impormasyon ang inyong makalap, mahalagang suriin muna ang tunay nitong intensyon at kahulugan bago gumawa ng pasya. Ano naman ang ikalawang salik ng pagpapasya? Ma'am, sitwasyon po. Ang tao ay nagbibigay ng reaksyon sa bawat sitwasyon o pangyayari at kasunod nito ay ang paggawa ng pasya. Excellent! Maaari ba kayong magbigay ng isang sitwasyon na kung saan nakikitaan ng isang pagpapasya? Ma'am, halimbawa po, nakita ko ang aking 2 kaibigan na nagtatawanan habang palihim na tumitingin sa akin. Maaring mainis ako at lapitan sila upang pagalitan, subalit kung ako ay mag-iisip ng mabuti, walang magandang maidudulot kung pagagalitan ko po sila. Good example! Mahalagang suriin muna ang bawat sitwasyon o pangyayari bago tuluyang gumawa ng pasya. Laging tatandaan mga anak na ang inyong pasya ay nararapat na may mabuting layunin, intensyon at kalalabasan. Ano ang ikatlong salik? Mga payo po, ma'am. Nararapat na magkaroon ng mahalagang tao na gagabay sa paggawa ng isang pasya. Great answer! Maaari ba kayong magbigay ng halimbawa ng ikatlong salik? Opo, ma'am. Kagaya na lamang po sa pagpapasya kung anong academic track o kurso na aming kukunin pagtuntong po ng senior high school. Dumarating po sa panahong ito ang pagkalito o pag-iisip kung ano ang dapat naming maging pasya. Sa mga pagkakataong ito, ma'am, kinakailangan namin ang payo at gabay ng ibang tao. That's right! Kagaya na lamang ng payo ng mga magulang, kapatid, guro, tagapayong espiritual at mabuting kaibigan. Sila ay maaaring makatulong sa inyo upang linawin ang bawat sitwasyon o impormasyon. Makatutulong sila lalo na at wala pa kayo sa hustong gulang at nasa kalinga pa rin kayo ng inyong mga magulang.
Ano naman ang panghuling salik? Ma'am, oportunidad po. Ang oportunidad ay ang mga pagkakataong maaaring gamitin upang may sakatuparan ang isang mahalagang pagpapasya. Correct! Ang paggawa ng isang pasya ay nakalaan pa rin sa inyong sarili mga anak. Ang bawat pangyayari sa buhay ng tao ay bunga ng kanyang pagpapasya mula sa maingat na pagsusuri ng mga impormasyon at sitwasyon. Habang isinasaalang-alang ang mga gabay o payo ng mga taong nakapaligid sa kanya hanggang sa pagpapatupad ng pasya sa tamang pagkakataon o pagsangguni. Maging matalino at maingat sa paggawa ng pasya. Laging isaisip ang sanhi at bunga ng isang pasya dahil alam natin ang kasabihang nasa huli ang pagsisisi. Ngayon, dumako na tayo sa unang gawain. Handa na ba kayo mga anak? Yes, ma'am! Handang-handa na po kami! Buklatin ang inyong module sa ikalawang pahina. Tingnan ang unang gawain na may pamagat na mahabang paglalakbay. Aking babasahin ang panuto. Kung kayo ay papayagang mamili ng 4 na kandila bago maglakbay, alin sa mga kandila ang una ninyong pupulutin bago mamimili ng babaybaying daan? Bibigyan ko kayo ng sapat na oras upang pumili. Ako ay magbabalik pagkalipas ng isang maikling paalala. Amazing tips sa pag-aaral ngayong new normal. Una, matulog sa tamang oras. Siguraduhin mula 7 hanggang 8 oras ang iyong pagtulog. Sapat na iyan upang gumana ng maayos ang utak upang makapag-isip. Siguradong good day ka, kaibigan. Ikalawa, magtala o gumawa ng sariling schedule. Mahalaga ang time management, kaibigan. Itala ang mga subject na kinakailangan mong pag-aralan sa buong araw. Maglaan ng oras para sa mga ito. Ikatlo, pumili ng lugar sa iyong pag-aaral. Focus. Kailangan mo yan. Kaya nararapat na komportable at tahimik na lugar ang iyong kalalagyan. Huwag ring kalilimutang ipahinga ang utak. Find time to relax upang handa ka muling mag-aral kinabukasan. At iyan ang ating amazing tips, kaibigan. Kahit new normal, tuloy pa rin ang pag-aaral. Isang paalala mula sa Edukasyon sa Pagpapakatao Learning Area at ng himpilang ito. Kayo'y nakikinig sa Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 10 kasama si Teacher Nylene S. Ballesteros. Mayroon na ba kayong napili mga anak? Opo, ma'am, meron na po. Maaari ba ninyo itong ibahagi? Yes, ma'am. Ang unang kandila na aking napili ay impormasyon dahil ang mga impormasyong aking makakalap ay magbibigay ng malaking tulong para sa akin bago tahakin ang isang landas o daan. Lagi kong isa sa isip na dapat marunong tayong kumilatis ng impormasyon dahil sa bawat tama o maling impormasyon na nakakalap ay maaaring makaapekto sa mga magiging kalabasan ng ating pagkakaunawa mula rito. Ang ikalawang kandila naman po ay sitwasyon dahil mahalagang suriin ko po muna ang bawat sitwasyon o pangyayari bago ako tuluyang gumawa ng pasya. Ang bawat sitwasyong kinakaharap, laging isaisip na ang bawat sitwasyong makakaharap ay magsisilbing aral para sa mga hinaharap. Ang ikatlong kandila na aking napili ay payo o gabay dahil makatutulong ang mga payo ng mga taong nakapaligid sa akin upang linawin ang bawat sitwasyon o impormasyon.
Maaari rin po na ang aking mga personal na karanasan ay magsisilbing testamento sa iba pang uri, kahit sa maliit na paraan ay makapagbibigay ako ng impormasyon o payo sa kanila. At ang panghuling kandila na aking pipiliin ay kalusugan, dahil kailangan kong maging malakas hindi lamang sa aspektong emosyonal at mental, bagkus kailangan ng kalakasang pisikal upang malampasan anuman ang mga balakid sa aking daan at upang maisakatuparan ng matagumpay ang mga gawain. Lalo na ngayon sa panahon na dinaranas ng pandemya at sa mga susunod pang mga araw, maging mas maingat pa sa aking kalusugan dahil hindi madali ang magkasakit. Ika nga rin nila, walang health kung walang mental health. Napakaganda ng iyong kasagutan, anak. Kaya't ang pagpapasya ay ginagamitan ng malalim at malawak na pag-iisip upang makabuo ng angkop at tamang pasya. Dumako na tayo sa ikalawang gawain. Narito ang panuto. Guhitan ang mga salitang lubos na kailangan sa pagbuo ng pasya. Maliwanag ba, mga anak? Opo, ma'am! Mabuti kung ganon. Bibigyan ko kayo ng sapat na oras upang hanapin ang salitang ito sa word box. Ako ay magbabalik pagkatapos ng isang paalala. Uy classmate, natapos mo na ang mga output natin para sa linggong ito? Ay oo, ready na akong magpasa ng mga output ko. Ang galing mo naman classmate! Ako rin natapos ko na. Ginabayan kaya ako ni nanay sa mga aralin natin sa modules. Ako rin classmate. Buti na lang, kung hindi available si nanay at tatay, maaari ring kontakin ang mga subject teachers natin. May mga contact numbers sila na kasama sa ating learning kits. Tama ka, Frenny. Kahit hindi natin sila nakikita, handang tumulong ang mga guro natin sa Doña Aurora National High School, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Tunay ngang tuloy pa rin ang pag-aaral, classmate. At kalidad na edukasyon pa rin ang hatid sa atin. Walang hadlang sa ating pag-aaral. Kalidad na edukasyon ay isulong. Mga guro'y handang tumulong. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Doña Aurora National High School at ng istasyong ito. Kayo'y nakikinig sa edukasyon sa pagpapakatao grade 10 kasama si Teacher Nylene S. Ballesteros. Ngayon, ating sagutan ang ikalawang gawain. Ano ang mga salitang nahanap ninyo? Ma'am, impormasyon at sitwasyon. Payo o gabay, ma'am, at pagkakataon o oportunidad. Amazing! Napakahalaga ng mga salit na ito sa pagbuo ng makabuluhang pagpapasya. Kaya nararapat na isaalang-alang ang mga ito upang maiwasan ang masalimuot na mundo ng pagsisisi. Dadako na tayo sa ikatlong gawain, ang matalinong pagpapasya. Aking babasahin ang panuto, makinig ng mabuti. Isulat sa patlang na napapaloob sa bilog ang mga salik na mahalagang isaalang-alang sa pagpapasya para maiwasan ang pagsisisi sa bandang huli. Naunawaan ba, mga anak? Opo, ma'am! Good to hear! Bibigyan ko kayo ng sapat na oras upang sagutin ito. Ako ay magbabalik pagkatapos ng isang maikling paalala. Naku! Malapit na ang pasahan ng outputs! Retrieval time na naman. Narito ang mga dapat mong tandaan sa pagpasa ng outputs mo, Kadonyan. Tiyaking nakasulat ang iyong pangalan sa bawat subject na iyong ipapasa. Oops, huwag ding kalimutang isulat ang iyong seksyon kung saan ka kabilang. Mahalagang lagyan din ng label na Week 1, Week 2, 3 o 4 ang iyong outputs kung anong aralin at bilang nito upang malaman ng guro kung kumpleto ang iyong ipinasang outputs sa bawat linggo. Kadonyan! Maaari,
Isulat din ang pangalan ng iyong guro sa bawat subject. Kung may color coding, sundin ito upang madaling malaman ng iyong advisor at maibigay sa tamang guro. Paghiwalayin ang mga sagotang papel sa bawat subject. Huwag paghaluin ang iyong mga sagot sa dalawang subject sa iisang papel. Kung masusunod mo ang mga ito, tiyak ang mga guro ay hindi malilito. Sa pagpasa ng mga outputs, tiyaking maayos at organisado. Ayusin ang output batay sa mga sumusunod na bawat aralin. Una, sagot ng mga gawain. Pangalawa, refleksyon. Pangatlo, lingguhang pagtataya. At pang-apat, summative test kung mayroon. Isang paalala mula sa pamunuan ng Doña Aurora National High School at ng istasyong ito. Kayo'y nakikinig sa edukasyon sa pagpapakatao grade 10 kasama si Teacher Nylene S. Ballesteros. Ako ay muling nagbabalik. Nasagutan na ba ninyo mga anak? Opo ma'am, nasagutan na po namin. Amazing! Ano-ano ang mga mahahalagang salik na dapat isaalang-alang sa pagpapasya ang inyong naisulat sa patlang? Ma'am, humingi ng payo o gabay sa mga taong malapit sa iyo sa pagsasagawa ng isang pagpapasya. Suriin po ang bawat sitwasyon bago tuluyan gumawa ng isang pasya, ma'am. Ma'am, isipin mabuti kung maganda ang may dudulot ng gagawing pasya. Ang mga impormasyong nakalap ay mahalagang isaalang-alang upang maging gabay bago gumawa ng isang pasya, ma'am. Great answers! Ang matalinong pagpapasya ay mahahalin tulad sa pagmamaneho sa kalasada. Ang pagmamaneho ay kaakibat ng maayos na pasya kung kailan hihinto, bibilis at pababagalin ang takbo. Tulad ito ng pagdedesisyon na dapat alam ninyo kung kailan tatanggapin o hihindian ang isang bagay na mahigpit mong pinagpapasyahan bago gumawa ng desisyon. Ang ating buhay ay ang kabuuan ng ating mga ginagawa at pinagpapasyahan. Ayan, napakahusay ng inyong mga naging kasagutan sa bawat gawain. Binabati ko kayo sa isang matagumpay at aktibong pakikilahok sa ating mga gawain. Ngayon, dumako na tayo sa pagbubuod. Tingnan natin kung tunay ngang naunawaan ninyo ang ating aralin sa mga pagtatama ng maling pasya. Ano-ano ang mga salik sa pagbuo ng makabuluhang pagpapasya? Ma'am, ang impormasyon po. Anumang impormasyon na natatanggap ng isang tao ay nakaka-impluwensya sa kanyang pagpapasya. Ang natutunan ko po ay sitwasyon. Ang tao ay nagbibigay ng reaksyon sa bawat sitwasyon o pangyayari at kasunod nito ay ang paggawa ng pasya. Mga payo din po, ma'am, ang aking natutunan. Nararapat na magkaroon ng mahalagang tao na gagabay sa paggawa ng isang pasya. Ma'am, oportunidad po ang aking napulot sa ating aralin. Ang oportunidad ay ang mga pagkakataong maaaring gamitin upang maisakatuparan ang isang mahalagang pasya. Awesome answers! Ang inyong mga naging kasagutan mga anak ay nagpapatunay lamang na naikintal sa inyong mga isipan ang ating aralin ngayong araw. Ngayon naman, upang mataya ang inyong kaalaman tungkol sa ating aralin, mayroon akong inihandang gawain. Unawain ang bawat pangungusap na aking babasahin. Sabihin ang tama kung ang isinasaad ng pangungusap ay nagpapakita ng wastong pasya at mali naman kung dapat itama ang nagawang maling pasya. Maliwanag ba? Opo, ma'am! Para sa unang bilang, paggamit ng face mask at face shield sa matataong lugar upang maiwasan ang hawaan at hindi magkasakit lalo na sa panahon ng pandemya. Ano ang inyong naging sagot? Tama o mali? Ma'am, tama po dahil ito po ay nagpapakita ng wastong pasya. Very good! Ito ay makatutulong upang mapigil ang pagkahawa at pagkalat sa COVID-19. Ikalawang bilang,
paggamit ng maruming face mask upang makatipid. Ano ang inyong sagot? Tama o mali? Mali po, ma'am. Dahil ito po ay nagpapakita ng maling pasya. That's right! Ang paggamit ng maruming face mask ay hindi makabubuti sa ating kalusugan. Ikatlong bilang. Sinadya mong hindi gawin at sagutin ang iyong module. Ano ang inyong sagot? Tama o mali? Mali po, ma'am. Dahil ito ay nagpapakita ng maling pasya. Excellent! Maaring ang pasyang ito ay makakaapekto sa iyong grado. Ika-4 na bilang. Iniiwasan ang paglabas ng bahay sa panahon ng pandemya. Ano ang inyong sagot? Tama o mali? Tama po, ma'am. Dahil ito po ay nagpapakita ng wastong pasya. Very good! Ito ay isang paraan upang makaiwas sa COVID-19. Panghuling bilang. Labis mong ikinatuwa ang pagbabahagi ng maling sagot sa iyong kamag-aral. Ano ang inyong sagot? Tama o mali? Ma'am, mali po dahil ang pagpapasyang ito ay maaaring magdulot ng hindi maganda sa kanyang pag-aaral. Excellent! Tunay ngang naunawaan ninyo ang ating aralin, mga anak. Muling basahin ang inyong module. Ayan, isang leksyon na naman ang ating natapos. Binabati ko kayong mga mag-aaral dahil natapos at napagtagumpayan ninyo ang ating aralin. Paalala, huwag kalilimutan na ang mga sagutang papel ay kailangang maipasa sa inyong guro upang maiwasto ang inyong mga natapos na gawain. Ang mga gawaing nasa quarterly learning home plan at lingguhang pagtataya lamang ang mga dapat ninyong gawin at ipasa. Ang mga outputs na natapos ay ipapasa sa barangay hall o isend via online. Inaasahan ko rin na sa mga susunod nating pagsasama para sa ating aralin ay patuloy ang inyong aktibong pagsunod at pakikinig sa ating radyoskwela. Muli, ako ang inyong guro at scriptwriter, Teacher Maylene S. Ballesteros. Nagpapaalam ngunit magbabalik sa mga susunod na araw upang muli kayong makasama sa ating paglalakbay para sa mga bagong kaalaman. Kung kayo ay may mga katanungan sa natapos na aralin, ay i-text o tawagan lamang ang numero na nakalakip sa inyong learning kit o di kaya naman, kayo'y direktang magpadala ng mensahe sa pamamagitan ng messenger account ng inyong guro. Maraming salamat at hanggang sa muli. Paalam! Pagkatao'y huhubugin. Moralidad at pagpapahalaga. Ating tutuklasin. Asignaturang hatid ay pagbabago. ESP. Edukasyon sa pagpapakatao. Edukasyon sa pagpapakatao. Tumutok sa ating istasyon. DWDR-FM 106.3 Dance Radio. Ang silid-aralan sa radyo. Okay, isang mapagpalang hapon sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mahal na tagapangasiwa ng Doña Aurora National High School, Sir Rodrigo V. Pascua, sa ating Assistant Principal na si Ma'am Ruby Guillermo, sa mga department heads, lalong-lalo na sa department head ng edukasyon sa pagpapakatao, si Sir Ferdinand G. Del Rosario, sa lahat din ng mga guro ng Doña Aurora National High School, sa mga nasa office na laging nakatutok sa ating istasyon, mga mag-aaral, lalong-lalo na sa ating mga grade 10 learners, inaasahan ko ang inyong pagsubaybay sa ating talakayan. Okay, naririto na naman po ang grupo ng ESP10 para maghatid ng bagong kaalaman. Okay, at
ang araw na ito ay isang magandang oportunidad kung ikaw ay makikinig sapagkat matututunan ninyo ang halaga ng pagpapasya. Okay. So, sa mga kasama ko dito, Sir Edwin, Ma'am Mylene, and Ma'am Mary Jane. May nais ba kayong batiin? Bago tayo magsimula? Okay, so Ma'am Stella, salamat. So, isa na namang magpagpalang hapon sa ating lahat, mga kinikilig naming tagapakinig sa araw na ito. Yan, babatiin ko lang yung hindi nabati ni Ma'am Stella kanina. Yan, babatiin ko nga pala yung mga guards natin, yung mga utility workers natin dito sa ating paralan. Yan, nandyan din po kung nabati mo na ba si... Ay, hindi pa po. Si Sir Dennis at Sir Joshua na walang sawang bumabantay sa atin maghapon. Okay? Dito sa ating radio booth. Ayan. Salamat, Sir Joshua and Sir Dennis. So, binabati ko nga ang mga dalawang seksyon na hawak ko. Ang 10 Obra at ang 10 Acacia. At siyempre, binabati ko rin yung kanilang mga advisors. Si Ma'am Rosabel Brillo sa 10 Acacia at kay Sir Francis Maneha ng 10 Obra. Okay? So, yan. Pabatiin ko rin pala si Ma'am Stella, si Ma'am Mary Jane, at saka si Ma'am Mylene. Okay. Magandang hapon sa ating lahat. Salamat, Sir Edwin. Magandang hapon sa lahat ng mga nakikinig ngayon na grade 10. Lalong-lalo na sa aking mga estudyante ng grade Gemelina at 10 Almasida. Binabati ko din ang mga estudyante ni Ma'am Melinda Mamaspas ng 10 Sinagtala. Binabati ko din si Ma'am Marisa Del Rosario ng 10 Tangile. At binabati ko din ang mga estudyante ni Sir Emilito Pascual ng Nara, Tindalo at 10 Banaba. Okay, thank you Ma'am Mary Jane. Again, good afternoon po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga grade 10 learners at sa lahat ng nakikinig at nanonood sa ating istasyon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nais kong batiin ang aking grade 10 Mahogany and grade 10 Kamagong learners. At pinapabati rin ni Ma'am Shirley Arimbuyutan ang kanyang 10 Mendeleev, 10 Einstein, and 10 Rutherford. At kay Ma'am Naida Mangabat ang kanyang 10 Yakal at Ma'am Mylene Mercado 10 Molave. Okay mga anak, naway makinig kayo, manood at makiparticipate hanggang matapos ang ating talakayan ngayong hapong ito. Okay, hayan. So, pwede na tayo sigurong magsimula. Okay, sa pamamagitan ng pagbibigay ng layunin ni Ma'am Mylene. Ano nga bang ating layunin ngayon, Ma'am Mylene? Okay, thank you Ma'am Stella. Okay, narito ang ating layunin para sa ating aralin ngayong araw na ito ang narito ang ating layunin, nakagagawa ng angkop na kilos upang itama ang mga maling pasyang ginawa. Okay, mga anak, yan ang ating layunin sa ating aralin ngayong araw. Okay, so yan yung dapat nating makamit ngayong araw na ito. Yung pagtatama ng ating mga maling pasya. Tama. Okay, so bago tayo magsimula, as usual, meron tayong palaro na kung tawagin ay piliin mo ang the best sa'yo. Okay. So, narito, merong kung nakikita nyo sa ating screen, may 8 kandila. Sa kandilang ito, may nakapaloob kung ano-ano yung mga yon. Okay? So, sa 8 kandila, okay, pipili kayo ng 4 na the best. Bago kayo, 4 na the best, bago daw kayo maglakbay. Yun yung sinabi dito. Okay. Ang una, kung hindi mahirap kasing makita sa screen, ang una is impormasyon. Yung nasa taas, impormasyon, sitwasyon, payo o gabay, pagkakataon, pamasahe, pagkain, magulang at
kalusugan. So mga anak, pumili na kayo ng 4 na the best sa inyo. At yung 4 na yon, kailangan nyo rin i-explain kung bakit yun ang napili ninyong 4. Okay. So, pwede na kayong sumagot sa ating chat box. Ang mauuna, yun yung mananalo. So, meron ba tayong, Ma'am Miley and Ma'am Mary Jane, meron ba tayong pa-premyo? Tikas na naman yan, Ma'am Estela siguro. Okay. Okay. Yes, Ma'am Miley? Okay, ma'am, meron silang, mamaya ko magbibigay ng prize, ma'am, after ng ating RBI lesson para sila ay makinig hanggang sa matapos ang ating discussion. Okay. So, yun. May plus points, ma'am. Plus points pa. Okay, sabi ni Ma'am Mylene. So, ngayon, aantayin namin ang inyong mga sagot sa ating chat box. O, pwede rin ba silang mag-text sa inyong mga number, Ma'am Mylene? Yes, ma'am. Okay, pakibigay mo yung number mo, Ma'am Mylene, para sa mga nakikinig sa ating radyo. Okay, narito, pwede kayong mag-text sa number na ito, 0955-608-9493. Uulitin ko, 0955-608-9493. Okay. So, may mga nakikita ako dito sa comment, sa ating chat box, na sagot, pero wala siyang in-explain kung bakit yun yung sagot niya. Dapat i-explain mo kung bakit yun ang napili mo. Yung 4 na yun ang napili mo, mga anak. May nakita na. Ito, meron ako. May nakita na sila. Si Mark. Di na nakita mo, Ma'am Mary Jane. Duaves Ramos. Ang sabi niya, kalusugan dahil mahalagang malusog ang ating pangangatawan habang naglalakbay upang hindi tayo manghina o mapagod. Di bale ng walang pera basta hindi tayo magkakaroon ng sakit sa gitna ng ating paglalakbay. Oh, wow. Ang sagot. Ang napili niya ay kalusugan, pero isa lang yung napili niya, di ba? Isa lang, ma'am. Dapat 4. Dapat 4 yung napili niya. Pwede ka siguro pagbigyan yan, ma'am. Yes, sir. Maganda yung sagot niya eh. Maganda yung tama. Anong section ni Mark Lawrence Ramos, ma'am? Wala pa. Siguro, kung ito yata, 10 obra yata ito eh. Si Mark Lawrence eh. Oo. Meron din, ma'am. Si pang sumunod. Emeline Jen Martin ng 10 obra. Informasyon. Wow. Congratulations. Dahil sa kailangan bago magpasya na maglakbay, kailangan ay may sapat at tamang informasyon upang mapaghandaan mo ang iyong paglalakbay. Sa bagay ng tama naman, paano po pupunta sa isang lugar kung hindi mo alam yung pupuntahan mo, di ba? So informasyon. Yes. Okay. So, next. Meron pa, Ma'am Mary Jane? Si Aleli Joy Ordonez Javier. Sabi niya, informasyon. Hindi tayo makakapaglakbay ng maayos kung wala tayong sapat na informasyon na pinanghahawakan. Payo at gabay. Ang paglalakbay ay magiging magulo kung wala tayong gabay. Pagkain. Ang paglalakbay ay hindi magiging maayos kung wala tayong pagkain. Mahalaga ang kalusugan sa gitna ng paglalakbay. Kalusugan. Hindi tayo makakapaglakbay kung ang kalusugan natin ay hindi okay. Yun ang kanyang kasagutan mo, Miss Stella. Wow! So, alam mo na kukan ako sa mga grade 10. Ang mga sumasagot nakikita ko usually mga bet, di ba? Yes, di ba, sir? Yes. Congratulations! Meron na naman. Ma'am Maylene, pakibasa. Okay, ma'am, si Jamela Garay. Impormasyon, pamasahe at pagkain at magulang. Impormasyon sapagkat kinakailangan natin ng sapat na impormasyon sapagkat itong ating magiging gabay. Pamasahe rin po dahil mas mapapadali ang paglalakbay. Pagkain upang magkaroon ng lakas habang naglalakbay at magulang upang magkaroon ng gabay at kasama na tutulong sa atin at sa pamamagitan nila ay maaari tayong sumaya. Tama, Ma'am Mylene. Ang gaganda ng kanilang mga kasagutan.
tama naman, hindi naman siya makapaglakbay kapag wala siyang pamasahe talaga. Baka ibaba. Pwedeng maglakad ka, sir. Yes, sir. Tahan ka, buti kung malapit lang, pwede mong lakarin. Yes, sir. Kung walking distance lang. So kung malayong lalakbayin, kailangan talaga ng pamasahe. Baka ibaba lang siya. At pagkain, di ba? Yes. Ma'am Maylin, baka pwede natin idagdag ang na bibigyan ng award or prize yung section na pinakamaraming attendance dito sa ating live. Oh, yes, sir. Pwede, sir. Oo. Para naman natin sila. Nakikita ko. May sumagot na naman. Ang sa akin nakikita maraming section dito 10 obra eh. Yes, sir. Ako rin, sir. 10 obra. Yung section ni Sir Francis. Yes, sir. Sino ang teacher nila dito ng ESP? 10 obra, sir, si... Wala. Ano sa kanya mo? Wala. 10 obra, 10 obra? Oh, sir, hindi ba si... Ay, baka si sir. Oh, ako yata. Ikaw, sir. Wow, sir talaga. Sir, kaya nga tinitignan kita kasi binati mo siya kanina. Nahilo ako din, sir. Kasi, bakit tinatanong niya? Kaya nga, sir, binanggit Sir na. Arthur Okay, SPJ talaga. Hinilo niya tayo. Okay, so patalastas lang yun ni Sir Edwin. Pero totoo, bigyan natin ng prize ang 10 obra. 10 obra, yes, sir. Pero, mama, siguro baka marami pang section ng habol. Pati yung picture, sir. Siyempre. Okay, so congratulations sa mga agad-agad na sumagot. Okay, na yung mga bata very active, sir, di ba? Kasi nagsabi ng games, agad-agad sumagot. Yeah. Ma'am Estela, babasahin ko to. Maganda yung kasagutan niya. Yes, ma'am. Ann Jasmine de la Peña ng 10 Camagong. Impormasyon. Kailangan natin ng sapat na impormasyon nang sa ganun ay alam natin kung ano ang ating gagawin. Sitwasyon. Kailangan natin malaman ang ating sitwasyon nang sa ganun ay maging ligtas tayo. Payo at gabay. Nang sa ganun ay magkaroon tayo ng sapat na kaalaman para sa ating paglalakbay. Pagkakataon, kailangan nating malaman kung ito ba ang tamang pagkakataon para ikaw ay makapaglakbay o hindi. Yun ang kanyang masagot. Ang ganda naman ng kanyang sagot. Sitwasyon, lalo na sa sitwasyon, sir, di ba? Yes. Bago ka talaga maglakbay, kailangan mong alamin ang sitwasyon. Malalim din yung kanilang mga kaisipan. Yes, sir. Di ba? Halimbawa, kung maglalakbay ka sa tubig, di ba? Alamin mo ang sitwasyon kung ito maganda bang maglakbay ngayon. Malay mo may paparating na kwan, di ba, sir? Okay, so maganda yung sagot ng bata. Ma'am Estela, i-share ko lang yung isang estudyante ko ng 10 Janelina. Ang sagot niya si Eralay Ragindin. Informasyon. Dahil kailangan mo na informasyon bago ka maglakbay. Dahil kung hindi mo alam ang informasyon, hindi ka makakapunta sa iyong pupuntahan. Mga gabay at payo. Kailangan natin mga payo na nakatatanda sa atin. Yun yung idea. Yung may idea. Yung may idea tayo. Sitwasyon. Kailangan nating alamin ang sitwasyon sa ating madaraanan para alam natin kung tutuloy pa tayo o hindi. Kasi kapag delikado ay wag na lang tayong tumuloy. Pagkain. Kailangan natin ng pagkain para sa ating paglalakbay para may lakas tayo. Yun ang kanyang kasagutan ng Estela. Okay, so yun yung ating games ngayon. So, expect ninyo mga anak, yung mga sumagot, lahat ng sumagot na ay may plus points na sila, di ba? Yes, ma'am. Okay. Plus points sa inyong mga teachers. Naka-take note naman yan sa ating mga teachers. Okay. Kung, tayo naman. Okay. So, natapos yung mga bata. Siguro gusto rin naman nilang marinig sa ating sa ating apat. Kung ano naman yung ating pipiliin kung tayo naman ay maglalakbay. Ano naman ang pipiliin natin? Ma'am, ang pipiliin ko ay payo o gabay, informasyon, sitwasyon at pagkakataon. Sa pagpapasya, dapat isaalang-alang ang informasyon. Sa pagpapasya natin, isaalang-alang din natin ang payo o gabay o pagkakataon upang makapagpasya tayo ng tama at mabuti. Mas mailalayo tayo ng maling pasya na inyong gagawin kung para hindi natin pagsisisihan ang mga pagpapasyang ating gagawin. Napakahalaga na makinig sa payo ng inyong mga kaibigan at magulang dahil makakatulong ito upang maliwanagan kayo paano bang pasya na inyong gagawin. Tandaan mga anak, sundin lahat
ang mga payo ng inyong mga magulang dahil sila lang ang nakakaalam ng ikabubuti ninyo. Walang sino mang magulang na maghahangad ng ikasasama ng kanilang mga anak. Kung pinapagalitan kayo mga anak ng inyong mga magulang, normal lang yun dahil tinutuwid lang ng inyong mga magulang ang inyong pagkakamali upang sa ganun hindi kayo mailayo sa masamang landas. Okay, yes ma'am. Sign yun ng pagmamahal. Yes ma'am. Okay, di ba? How about you, Sir Edwin? Kung ikaw ang papipiliin, alin yes, dyan? Mga nakikinig sa atin, okay? So, alam natin na yung 8 kandilang dyan ay lahat yan ay mahalaga bilang salik sa pagpili ng ating tamang pagpapasya. Subalit, tama nga lang sila lahat, mahalaga silang lahat, pero para sa akin, ang pinakaunang pipiliin kong salik dito, of course, ang impormasyon. Sapagkat, of course, alam naman natin na ang impormasyon, kumbaga ito yung pinakaugat sa lahat. Yes. No? Ito yung pinakaugat sa lahat, kung ano yung katotohanan, kung ano yung talagang nangyari, para magkaroon tayo ng gabay para sa pagpili ng ating pagpapasya. No? So, sitwasyon din. Ya? So, sitwasyon din. So, mahalaga din na alam natin yung sitwasyon na nangyayari sa isang lugar o sa isang pamayanan. No? Para, yun na, makapagpasya tayo ng mabuti. No? So, of course, yung payo at gabay, yan, na siyang inihingan din natin kung tayo ay hindi makapagpasya. Diba, Ma'am Stella? Yes, sir. Kung hindi tayo makapagpasya, humihingi tayo ng payo at gabay sa mga kanino tayo hihingi. Yan, sa mga nakakatandang kapatid, sa mga taong mas matanda sa atin, no? Yung mga magulang, teachers, at yung mga pinagkakatiwalaan nating mga autoridad. No? Of course, pagkakataon din. No? So, napakalaking salik din ito sa pagpili ng impormasyon. Sapagkat ang pagkakataon, alam naman natin na ito yung oportunidad. No? Ito yung isang pagkakataon nito, isang pangyayari na kung saan makakabuo tayo ng tamang pagpapasya. So, yan lang ang ating masasabi, mga kasama ko dito sa loob. Okay, thank you sir sa pag-share mo. How about Ma'am Maylene? Bago ako, si Ma'am Maylene. Okay, thank you Ma'am Stella. Para sa akin, ang una kong pipilihin ay impormasyon. Okay, sa aking paglalakbay, kagaya ng sinabi ni Sir Edwin kanina, napakahalaga ng impormasyon. Dahil sa impormasyon, ang mga impormasyon maaari nating nakikita, naririnig, okay, or nababasa. Okay, ang mga impormasyong ito, aking babuunin sa aking paglalakbay hanggang matuntong ko yung aking pupuntahan. Na kapag dumating ako dun sa punto na magdedesisyon na ako, magbabase ako dun sa mga informations na aking nakalap upang makatulong sa akin sa gagawin kong pagpapasya or pagsusuri kung ano yung makabubuti para sa akin. Okay. Okay, mukhang nasabi nyo na lahat yata yung sasabihin ko. Yes. Pero, Ma'am Stella, bago yes, sir. Tagdawan ko lang yung mga nasabi namin kin Ma'am may naisip Maylene. pa si sir. Oo. Na tama, impormasyon, isang salik yan ng pagpili ng tamang pagpapasya. Subalit, sa mga nakikinig ngayon, depende naman sa impormasyon na ating nakakahalap. Tama, kung sir. ang impormasyon na yan ay galing sa reliable source na sinasabi natin, well and good, maganda. Sir, kasi may fake news na sinasabi, mga fake sir, news, diba? may mga alarm, false alarm, o di kaya ang impormasyon na yan ay galing sa taong nagsasabi ng 10, labing isa ang mali. So, hindi may hirap yung 10, labing isa mali talaga, sir. So, reliable source lang ang kailangan sa natin dyan. impormasyon. Okay, so ako naman, ang pipiliin ko yung 4, impormasyon, sitwasyon, payo, gabay, at pagkakataon. Okay, pagkakataon, opportunity. Okay, halimbawa, ito na yon, oportunidad ko na ito. Kailangan ko na bang sumabak sa oportunidad na ito? Halimbawa, meron nga. Then, kailangan
mangalap muna ako ng impormasyon bago sa opportunity na yon. Kasi hindi ko alam kung ito ba ay yung sasalihan ko ba o ano is tama o mali. So, kailangan ko munang mangalap ng tamang impormasyon. Then, kung ano yung sitwasyon, ano yung umiikot dyan sa opportunity na yan. Diba? Tama nga ba ito? Ano ba yung sitwasyon nila? Bakit kaya ito ang ganda-ganda ng panila? Then, payo at gabay. Kailangan kong humingi ng payo at gabay sa mga tao, hindi lang siguro sa mga nakatatanda sa atin, doon sa mga may experience. Diba, sir? Yes. Okay, so yun yung napili ko. Pagkakataon, payo, gabay, sitwasyon at impormasyon. So, ayan. So, yun naman ang na-share naming 4. Okay. So, ang larong na ang larong ito ay may kaugnayan sa ating aralin. Yung pinili ninyo na 4 na yan ay may kaugnayan sa ating aralin tungkol sa pagtatama ng maling pasya. Okay. So, ano nga ba ang kahulugan ng pagpapasya, Ma'am MJ? Okay, salamat Ma'am Stella. Ang pagpapasya ay ang pagpili ng aksyon o kilos na gagawin o tugon ayon sa kinaharap na sitwasyon. Maaring tama o mali ang pasya ng isang tao. Halimbawa mga anak, yung pagpili nyo ng inyong track o kursong kukunin sa senior high. Isang malaking decision sa inyong buhay yan. Kung ano ba yung track na inyong kukunin. Dapat anak, bago muna kayo mag-enroll ng kursong kukunin nyo, pag-iisipan nyo ng mabuti. Kasi dahil madaming mga kabataan ngayon ang hindi nakakapagtapos ng pag-aral dahil isang rason ay ang palit-palit sila ng kursong kanilang kinukuha. Dahil nag-enroll sila dun sa isang kurso, tapos papalitan na naman nila ng second sem ng ibang kurso kasi papalit-palit yung decision na kanilang ginagawa. Kaya mga anak, bago kayo mag-enroll at kukuha ng track na inyong kukunin sa senior high, isipin nyo muna ano ba talaga yung hilig nyo? Ano ba yung talagang gustong-gusto nyo? Ano ba yung talaga yung pangarap nyo sa buhay? Kasi yung kukunin yung kurso, yun yung magbibigay sa inyo ng magandang kinabukasan. Parte ng buhay ng paggawa ng pasya. Bawat pasya ay nakaapekto sa ating mga kilos. Ibig sabihin, ang ating buhay ay kabuuan ng ating ginagawa at pinagpapasyahan. Kung ano ang nangyayari sa buhay ninyo mga anak, iyon yung mga pasya na ginagawa nyo, maliit man o malaking pagpapasya. Halimbawa, yung pagsagot nyo ng inyong mga module, ba? Kung ang pagpapasya nyo at ginagawa nyo gusto nyo makakuha ng mataas na marka, gusto nyo mag-aral ng mabuti, so anong dapat nyo gagawin? Sasagutan nyo ang inyong mga module, mag-aaral kayong mabuti. Pero kung ang inuuna nyo ay ang paglalaro ng online games, ang pagpapasya nyo ay nasa hindi maganda. Kasi mas inuuna nyo yung paglalaro ng online games kaysa sa inyong pag-aaral. Kaya nakabase sa inyong decision mga anak, kung paano nyo tutuparin ang mga pangarap nyo sa buhay. Tandaan mga anak, kung ang pasya mo ay mabuti, ang kilos mo ay magiging mabuti. Pero kung ang pasya mo ay hindi mabuti, automatic yung mga anak na ang kilos mo ay hindi mabuti. Karaniwang hinahangad ng bawat nilalang ang tamang pasya. Kaya't ang pagpapasya ay ginagamitan ng malalim at malawak na pag-iisip upang makabuo ng angkop at tamang pasya ng isang tao. So, ibig sabihin ng mga anak, bago kayo mag-decide, magpasya na isang bagay, dapat kailangan nyo muna isipin ng ilang beses. 100 times o 1,000 times bago nyo gawin ang isang kilos. Dahil hindi nyo na ito mababago o mapapalitan ang kahihinatnan ng outcome ng inyong desisyon kung ginawa nyo na yung kilos na inyong pinagpasyahan. Kaya sabi nga nila minsan, nasa huli ang pagsisisi. Kaya mga anak, bago kayo mag-decide, lalo na kung may malaki kayong problema, kailangan nyo na isang guni ito sa inyong mga magulang, kapatid o mga auntie upang sa ganun mga anak, hindi kayo mailayo sa sitwasyon o kahihinatnan ng inyong desisyon ng mali. Kaya kailangan pa rin ng inyong gabay ng inyong mga magulang. Okay. Isipin muna ninyo lahat ng mga
gagawin niyong pagpapasya para sa ganun, unang-una, dapat lagi niyong isa-isip ang pagtupad ng inyong mga pangarap sa buhay, mga anak. Dahil pagdating ng araw, ang pag-aaral ninyo, kayo lang din naman ang makikinabang. Hindi naman ang inyong mga magulang, kundi kayo lang din, mga anak. Kaya dapat ngayon pa lang, grade 10 na kayo, mga anak, ngayon pa lang, mag-aaral na kayong mabuti. Madami pa kayong panahon na guguguling sa pag-aaral. May senior high pa, 2 years pa. Then magka-college pa kayo. Kung ngayon pa lang na high school kayo, napapagod na kayong mag-aral, paano nyo matutupad yung mga pangarap nyo sa buhay? Paano kayo magiging teacher, doctor? Di ba? Gustong-gusto nyo kung maging teacher. Paano hindi ka naman na nag-aaral ngayon ng mabuti? So, paano mo makakamit yung pangarap mo sa buhay? Kaya, ngayon pa lang ang mga anak, ang pagpapasya nyo, dapat ikabubuti ninyo. Yun lang, Ma'am Estela. Okay, well naman, ang daming mga kwan na doon na. So, kahulugan ng pagpapasya hanggang sa pangangaral ni Ma'am MJ sa mga grade 10 learners. Thank you, Ma'am MJ. Sabi nga nila, bago gawin, makapitong isipin. O, di ba? Yun yung para may narinig ako noon eh. Kaya lang minsan... Nasa huli yung pagsisisi sila. Yes. So, minsan nagkakamali rin naman talaga tayo sa ating mga desisyon. Pero nasa sa iyo na yon kung alam mo ba itong itama. Okay. So, yun. Matanong ko nga kayo mga anak. Okay. May mga pagkakataon ba na may mga ikinilos na ba kayong pinagsisihan ninyo dulot ng inyong maling pasya? Okay. May mga ikinilos na ba kayo na mali yung inyong pasya? Okay. So, pwede kayong sumagot ulit sa ating chat box. Okay? So, habang nagsasagot sila, tayo muna mga kasama. Kung kayo ay tatanungin ko, may mga maling kinilos na, may mga pinagsisihan na ba kayo na ikinilos ninyong mali, na naging mali? Sir Edwin, ikaw, meron ako, ba? Ma'am Estela, para sa akin naman, wala naman akong pinagsisihan na na naging pasya ko. Kung minsan, siyempre, alam natin na ang pagpapasya ay hindi lahat ay tama. Yes, sir. Minsan, ito rin ay maging mali. So, kailan maging mali ang pagpapasya? Siyempre, kung ikaw ay hindi na masaya. Tama? Yes, sir. Kung meron itong bunga na hindi maganda sa ating buhay. Pero kung maganda ang bunga, so masasabi natin na maganda din, tama yung ating pagpapasya. As of now, ma'am, mga kasama ko ay parang masabi kong wala naman akong pinagsisihan. Dahil lahat naman ng pasya ko ay talagang idinaan ko sa malalim na pag-iisip. Okay. So, ang ganda naman, Sir Edwin. Sa akin kasi, ang maling... ang pinagsisihan ko is yung hindi ko noon yung hindi ko pagsunod sa aking mga magulang. Ano yon? Okay, share ko lang ito kasi sabi ng mga magulang ko noon, mag-aral kang mabuti, anak. Okay, nag-aral naman ako ng mabuti talaga. Nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Ang hindi ko nasunod na pinagsisihan ko is, anak, huwag kang mag-asawa agad. Okay, so hindi ko nasunod yun. Kasi after graduation, nag-asawa ako agad. Hindi ko naman as in sinabing pinagsisihan ko yung pag-aasawa agad, kundi alam ko namang itinama. Bakit? Kasi hanggang ngayon naman ay buo ang aking pamilya at masaya ako. Yun lang. At yun ay hindi ko naman yun lang, yung hindi ko talaga sinunod yung utos ng aking magulang, yung pagiging maaga. Kasi medyo nahirapan sa una, pero hanggang ngayon naman ay naging okay naman. Okay. How about you, Ma'am MJ? Or meron na bang sumagot sa ating chat box? Meron na daw sumagot. Okay, sabi ni Ann Jasmine de la Peña, ma'am, ng 10 Camagong, ang paggawa ng mga bagay-bagay na walang kabuluhan o pag-una sa paglalaro ng online games kaysa sa pag-aaral o pagsasagot ng module. Okay, sabi naman ni ni Emily Jen Martin,
palagi akong nagdedesisyon na ipagpabukas na lang ang paggawa ng modules kung kaya't lagi akong nagrarush sa pagpasa ng modules. Okay, Ma'am Mary Jane. Meron pa? Meron ni Gerdelor ng Tenji Lilina. Estudyante ko to. Meron po, mas inuna yung ibang bagay na hindi naman ganun kahalaga kaysa sa module. Bunga nito, nagraras ng isang araw-araw, basahan na kinabukasan. So, nagraras daw siya. Meron pa ba? Ayan. So, ayan. Gusto kong mag-react dyan, mga ma'ams, no? Doon sa sinabi ng mga anak natin. Yes, na sila ay nagraras na sa paggawa ng outputs o pagsagot sa mga gawain. Kasi, ang inuuna nila ay paglalaro. Yan, yung tinatawag dating procrastination. Yes. Yung ipinagliliban, yung dapat gawin ngayon, yung pinabukas nila. So, yun ang procrastination na sinasabi, di ba mga ma'am? Yes, sir. So, yun yung maling pagpapasya talaga. Yes. Kasi dahil nahuhumaling ka sa mga online games na yan, nandyan yung module mo, nagbe-message na si guro na bukas ipapasa na ito, mangongolekta na ang mga DRT team sa inyong barangay hall. Mamaya na yan. O hanggang sa nahumaling ka sa online games, o diba, gabi na, madaling araw na sa alangan na sa magsasagot ka pa. Pag madaling araw na, diba, mapupuyat ka. Nabukasan, pasahan na. Yes, kailangan may priority ka naman. I-priority mo naman kung ano yung dapat i-priority sa buhay mo. Okay? Yan, so payo ko mga anak na, let's say, sabihin natin sabihin mo kahit makagawa ka lamang ng isa o dalawang gawain sa isang araw, at least magkaroon ka lamang ng dekalidad na gawain sa isang araw. Yes, magplano ka. Yes, hindi yung pinagliliban mo muna. O yan, ang hirap-hirap ang mag-rush. Yes. So, may basahin po. Kay Melanie Bala ng 10 Acacia. Meron po ma'am, yung paggasta ko po sa pera ko sa hindi ko naman masyadong kakailanganin. Hindi ko po naisip na kakailanganin ko siya ngayon para sa sarili kong gastos. Diba, ugali naman natin yan. Ma'am, pag may pera tayo, gastos ng gastos. Tapos maisip natin, may mahalaga pala tayong babayarin. Wala na tayong gagamitin pambayad. Diba, Ma'am Stella? Dapat alam mo ang ibig sabihin ng needs at saka wants. Yes. Diba? Kailangan minsan natin mga anak, budgeting yung pera natin. Yes, ang needs kailangan talaga. Gastos na ng gastos, dapat ilagin natin mag-savings din tayo. Importante ang savings sa buhay. Yes. So, kailangan na yun na yung sabi ko. Kung kailangan mo talaga at magagamit mo, yun yung bibilhin mo. Yung want kasi ay, gusto ko yan. Pero hindi mo naman pala as in kailangan. So, pagpaliban mo muna yun. Puro pleasures ang kuminsan iniisip ng mga halimbawa, anak natin. Kapag nasa SM ka kasi minsan, ang dami mong nakikita. So, sige, kahit kung nakita mong maganda, bibilhin mo. Pagdating mo sa bahay niya, wala na akong pera. Bakit kaya? Binili mo yung hindi mo kailangan. Kaya, isang payo, huwag mo na kayong pumunta ng SM, bawal naman sa inyo mga lalo at sale, ma'am, 29, 30, 31. Sa mga buy one, take one dyan, maakit ka talaga. Kahit wala na ako, didesisyonan mo na agad. Lalo ngayon, palapit ng Pasko. Yes, nakita mo, wow, buy one, take one to di ba? O kahit wala na sa plano mo. Gastusin na lahat ngayon. At nandyan naman si Papa. Ayan, nandyan naman ang father. Okay. Bukas meron na naman. Okay. So, meron pa bang sumagot, ma'am? Meron pa, ma'am. Pero, babasahin na lang natin pag medyo mahaba-haba pa yung oras. Okay. Sige, mamaya. Okay, so maraming salamat sa inyo sa mga pagbabahagi ng inyong mga kasagutan. Okay. So, meron tayong apat na, tama ba ito? 4 na salik. Okay, 4 na salik ng pagpapasya na ating tatalakayin. Okay, ang 4 na salik na ito ay impormasyon, sitwasyon, mga payo at oportunidad. Okay, unahin muna nating
talakayin ang impormasyon. Okay, Ma'am MJ. Okay, Pwede bang sabihin mo? Ano nga ba ang impormasyon? Yes. Ang impormasyon na natatanggap ng isang tao ay nakaka-impluwensya sa kanyang pagpapasya. Sa makabagong panahon ngayon, halos lahat ng ating mga tanong ay may nakahandang kasagutan sa internet na pati sa pagpapasya ay naapektuhan. Isa sa pinaka-impluwensya na ating pagpapasya ay ang media. Sa pagpapasya, maraming mga impormasyon ang maaari nating makalap. Maaari itong ating marinig o nakikita at nababasa sa social media. Kaya mahalagang suriin ang bawat impormasyon na ating natatanggap sa paggawa ng ating desisyon. Halimbawa, mga anak, may nabasa kang isang produkto sa social media, pampaputi. O, so na maganda yung nakikita mo, madami yung nabasa mo, maganda yung babae na sa picture, pumuputi siya. So, nahikayat ka na gumamit ng produkto. Sinabihan ka ng magulang mo na wag ka munang gagamit ng ganyan at bata ka pa. Pero dahil gusto mong pumuti, bumili ka ng produkto. Pagka, nung ininom mo na yung gamot, nagkaroon ka ng allergy. So, ibig sabihin yung anak, hindi mo masyadong binasa kung ano yung mga posibilidad na consequence na mangyayari, circumstance pag ininom mo yung gamot. Ininom mo lang siya para dahil puputi kayo ng pagkakalam, pero hindi mo alam na nagdudulot po pala ito ng masama sa iyong kalusugan. Kaya dapat mga anak, yung mga informasyon na nakikita nyo sa Facebook, sa social media, huwag muna kayong agad-agad maniniwala. Dapat suriin nyo muna kung totoo ba, effective ba yung gamot na yun, hindi yung agad-agad na iinom kayo. Upang sa ganun mga anak, hindi kayo makagawa ng kilos o pagpapasya na ikadudulot at ikasasama ng inyong mga kalusugan. Yun lang, Ma'am Stella. So talagang ganyan, Ma'am. Kailangan bago ka gumamit, dapat tignan mo muna kung yung product na yun. Yes, kasi malay mo makakasama sa'yo, di ba? Mga ingredients na ginamit, baka may allergy ka naman sa produkto na yun, di ba? Oo, tsaka maaaring maganda sa doon sa nag-post, pero sa'yo, malay mo, ikaw ay may allergy, sa kanya wala. Diba? Ganun naman ang product. So, dapat, sa informasyon, maging aware tayo. Dapat, hindi basta informasyon talaga. Yes. Kung isang guni muna ito. Sabi nga ni Sir, dapat yung reliable. Sa mga nakakaalam. Okay, so, yun yung unang salik. Okay. Pangalawang salik ay ang sitwasyon na i-explain naman sa atin ni Sir Edwin. Okay. So, maraming salamat uli, Ma'am Stella. Ating bibigyan diin konti ang pangalawang salik sa pagbibigay ng tamang pagpapasya. At ito ay ang tinatawag nating sitwasyon. Okay? So, ang sitwasyon ay ito ay isang kaganapan sa isang lugar na kung saan ito ay nagaganap na o nagaganap pa lang. So, ito yung tinatawag nating sitwasyon. So, kagaya ngayon, alam ba, mga anak, kagaya ngayon, pandemya. Ibig sabihin, ang pandemya ay buong mundo. So, lahat ng tao sa buong mundo ay nagsasuffer ngayon bunga ng ating pandemyang dulot ng COVID-19. So, ito na ang sitwasyon natin. Ibig sabihin, siguro, mga anak, sabihin natin siguro na hindi lahat ng kailangan ninyo kung minsan ay naibibigay ng inyong mga magulang. Sapagkat ang inyong mga magulang ay nakikita nila ang tamang, yung talagang realidad na nangyayari sa ating kapaligiran. At ito nga ang pandemya. So, gusto rin siguro nila na, halimbawa, kagaya sa sitwasyon ngayon, nakikita natin kung konti lamang yung nakikisali sa mga online meetings natin, mga bata, sapagkat ang kaso nila walang internet, walang pangload. Naiintindihan naman natin, sir. Yes. So, kami mga teachers niyo naman ay naiintindihan namin yon.
So, alam ng inyong mga gulang, no? So, imbes na siguro pang internet, pang muna, pang kusina muna. Yung mga kumbaga, basic. May mga ibang paraan naman, di ba? Kung Yes. hindi ka makapag-Google Meet, di pwede namang basta magpasa ka ng outputs mo sa barangay hall, kung kuhan. Pwede naman silang makinig sa radyo. Yes. So, kailangan yung umayon sa sitwasyon ngayon, mga anak. So, mahirap. So, ibig sabihin nito, mga anak, itong sitwasyon nito ay dapat lang muna, bago gagawa ng pasya, alamin muna natin ang sitwasyon. Yes. Sapagkat ito yung tutugon sa atin para magkaroon tayo ng tamang pagpapasya. Yes. Makiayon tayo sa sitwasyon ngayon. Yes. So, okay. Kapag sinabing ng mga magulang na hindi, pwede ninyong wag kang lalabas na kasi bawal mo nang lumabas ng mga bata, baka mahawa ka, wala tayong pangpagamot kasi baka mahawa ka ng COVID-19. Dapat sundin mo yon. Okay? Kasi yun yung payo ng iyong magulang. Dahil sa sitwasyon, makiayon tayo. Tayong lahat. Okay? So, wala na ba, Sir Edwin? yan na. So, gusto ko lang sabihin, ma'am, na sa mga anak natin, sa mga estudyante natin ngayon, na pagkamat bawat tao ay may sariling pagpapasya. So, ibig sabihin, kayong mga mag-aaral, ay meron na rin kayong karapatan na magpasya para sa inyong sarili. Pero yun nga, tingnan ninyo ang sitwasyon. No? Na huwag ninyong pagpumilit ang inyong mga pasya sapagkat nandyan pa rin ang inyong mga magulang na siya munang pagbigyan nyo ng kung ano ang dapat na pagpapasya. Depende yan sa pagpapasya. Kasi Ganun. meron yung pagpapasya na kailangan ng magulang, meron din yung pagpapasya na ikaw na lang. Yes, ma'am. Diba, sir? Yes. Ganun yun. So, yun yung sitwasyon. Okay, punta na tayo sa ikatlong salik. Mga payo na tatalakayin sa atin ni Ma'am Maylene. Okay, thank you, ma'am. Okay, punta tayo sa ikatlong salik, ang payo o gabay. Nararapat na magkaroon ng mahalagang tao na gagabay sa paggawa ng isang pasya. Okay, kagaya na lamang sa inyo mga grade 10 learners, malapit na kayong mag-senior high school o malamang sa yung iba sa inyo hindi pa alam kung ano yung academic track na kukunin nila or kukunin ninyo pagtuntong nyo ng senior high. Okay, kaya nararapat at napakahalaga mga anak ang payo at gabay hindi lamang ng inyong mga magulang. Okay, pwede rin sa mga taong nakapaligid sa inyo kagaya ng inyong kapatid, mga guro, tagapayong espiritual at ang inyong mga kaibigan. Okay, sa age nyo yan mga anak, kailangan ninyo ng payo or yung pagdedesisyon kasi once nag-senior high school kayo, okay, yan na yung start, parang preparation for your college life or college course. Okay, kaya napakahalaga na pag-isipan ninyong mabuti kung ano yung track na inyong kukunin kasi mga anak, ang hirap magpaiba-iba ng track. Kung gusto mo ng STEM o UMS, okay, di ba napakaraming track. Okay, ABM or GAS. Tignan nyo yung mga kakayahan nyo. Tanungin nyo si mama nyo or yung mga taong nakapaligid sa inyo kung ano yung mga kakayahan ninyo. Di ba alam nyo naman sa inyong mga sarili yung mga kakayahan ninyo. Huwag kayong yung parang porket yung kaibigan nyo gusto niya ng STEM. For example, pupunta ka na rin sa STEM. Hindi porket STEM ang gusto niya, pupunta ka na. Tignan mo rin yung iyong kakayahan at tignan mo yung sasabihin ni mama mo or papa mo at yung mga taong nakapaligid sa'yo kung kaya mo yun na strand or kaya mo yun na course. Okay? Kasi, okay, makatutulong yung mga payong yan para kayo ay makapagdesisyon ng maayos. Diba? Sabi nga nila, ang payo ng magulang ay the best. Okay? Kasi yung mga magulang ninyo, mas marami ang alam kaysa sa inyo. Papunta pa lang kayo, pabalik na sila. Okay? Kagaya yung laging sinasabi sa akin ng mga magulang ko, papunta pa lang ako, pabalik pa lang sila. Bilang isang anak,
at wala pang asawa, syempre hanggang ngayon, kailangan ko pa rin yung payo at gabay ng aking mga magulang kahit ako ay 24 years old na. Talaga ni-reveal ko na. Ni-reveal ko na yung age ko. Yes, ma'am. Okay. So, tama nga naman si Ma'am Mylene. Kailangan natin ang mga magulang natin minsan sa pagpili ng ating track. Okay. Pero, Ma'am Mylene, minsan, meron kasi yung sasabihin ng magulang na hindi akma doon sa hilig ng bata. Yes, ma'am. So, kailangan i-explain din ni bata kung bakit ayaw niya yung sinasabi ng magulang. Yes. Halimbawa, dahil sa pamilya ninyo ay puro doktor, yun din ang gusto ng mga magulang mo para sa'yo. Pero ikaw, hindi yun ang hilig mo yung pagdodoktor. Malay mo ang gusto mo ay pagluluto naman. Oo. So, kailangan mo i-explain sa iyong mga magulang. Dito ako masaya. So, ibig sabihin, Ma'am Estela, ay kailangan ding talagang magulang ay tingnan talagang sila, ninyo. sir. Yes. Tingnan nila yung tamang sitwasyon. Sila yung dalawang magdedesisyon. Yung sa pagpili ng kurso, ang magdedesisyon, yung magulang at anak. Dalawa sila. So, kailangan nila ng pagtutulungan, sir. Kasi hindi lang naman yung magulang ang pwedeng sabihin kung ano yung kursong kukunin mo. Kailangan din minsan i-consider ng magulang yung anak. Yes. Diba, sir? Kumbaga, meron silang give and take relationship. Supportahan mo kung ano yung hilig ng anak mo. Yes. Okay, para makamit niya yung kanyang mga pangarap. Pagamat hindi kasi maiwasan Ma'am Estela kung minsan yung pagiging demanding yung mga magulang. Yes, minsan. Ganun talaga. Yung kanilang ego ay kumbaga, ako ang magulang, ako dapat ang masunod. Paano nga ba kung doktor nga yung nila, hindi nga kaya ng bata. So, diba, dapat din sa mga parehas kong mga magulang dito na nakikinig, ay tinaman natin yung kapakanan ng ating mga anak. Yes, sir. Meron din naman yung bata na ito ang gusto ko maging abogado, kaya lang si nanay at tatay, paano ka magiging abogado, anak? Kasi wala naman tayong pera. Okay, so pwede bang nasa inyo talaga yung pag-uusap? Okay, so tulungan ang magulang at yung anak, sir. Okay, so yun yung tatlong salik na explain naman natin ng maayos kung paano. Komersyal sitwasyon at mga payo. At ako yung panghuli, oportunidad. Okay, so ano nga ba ang tinatawag na oportunidad? Ang oportunidad ay tinatawag na isang pagkakataon. Totoo, eksaktong gawain o makamit ang isang bagay. Halimbawa, edukasyon para sa mga anak, magkaroon ng masaya at buong pamilya at magkaroon ng sapat na pera. Ang oportunidad ay isang salik sa pagpapasya sapagkat ginagamit upang samantalahin ang isang bagay na meron sa iyo o binigay sa iyo. At sa madaling salita, kailangan mong pagpasyahan kung anong oportunidad na iyan kung nakabubuti ba sa iyo ito o hindi. Okay, halimbawa, dahil gusto mong kumita ng pera, sa Facebook kasi, sir, marami kang nakikita, sir, di ba? Gusto mong kumita ng pera. Nakakita ka dyan, maraming mga mag-invest ka sa ganito, dadami yung pera mo. Ito na yung opportunity ko para magkaroon ng pera, para dumoble yung pera ko. So, kailangan isipin mo muna, sir. Di ba, kahit opportunity mo na yun na mag-invest, isipin mo muna kung yung pinag-investan mo na yun ay legit ba? Diba? Kasi minsan may nai-scam sa atin. Yes. Okay, so kailangan yun nga, katulong na yung impormasyon. Yes. Diba, sir? I-insert natin yung impormasyon. Opportunity mo na ito. May nag-alok sa'yo ng ganito. Pero kailangan mangalap ka ng impormasyon kung ito ba ay totoo o hindi. Yes. Okay. So, yun yung oportunidad. Okay.
So, yun yung 4 na salik sa atin. So, pwede ko siguro magdagdag, Ma'am Stella, no? Yes, sir, sa opportunity. Sa oportunidad. Yes, sir. Sa real sense, mga anak, ang oportunidad ay, ito na, nangyayari na sa atin. Nandyan na yung mga Bill of Rights, mga human rights na, tawag doon? Yung protection sa mga bata, mga civil rights natin na sinasabi sa konstitusyon natin na lahat ng bata ay dapat mag-aral. Yes. Libreng tuition sa mga pampublikong paaralan. So, nandyan na po ang oportunidad na sinasabi natin. Kaya, dapat walang batang bagala-gala lamang sa kalsada. Dapat lahat ay nandyan na sa ating paaralan. Yan na po. Yes, opportunity ito kasi libre na. Kaya hindi na kagaya noon na may bayad, di ba? Kahit college, sir, di ba? May mga universities na na kailangan lang maging ka kung kailan yun mag-o-open, di ba, sir? Kung enrollment, kung kailan ang exam nila, entrance exam sa college. Okay. So, isa pang opportunity, sir, ngayong pandemic, tungkol naman sa vaccine, sir, di ba? Yes, ma'am. Oportunidad na ito, halimbawa, may mga nababalitaan lang kasi ako, sir, na ayaw magpa-vaccine. Diba? Dahil sa mga informasyon na nakakalap doon, mga news na nagiging zombie, ganun, diba? Hindi mo alam kung tama ba yun o hindi. So, ayaw mo magpa-vaccine, baka maging zombie ako. So, sayang yung opportunity. Nandyan na yung pangalan mo, tinatawag na ayaw mo, di ba? Libre na. Opportunity na yan. Kailangan, sa mga informasyon na nakikita mo, dapat aware ka. Tama ba to? Di ba? Yan, nandyan na pagdating ng panahon, baka ang COVID vaccine, may bayad na. Di ba? Ngayon, libre. Okay. So, yun yung 4 na salik: impormasyon, sitwasyon, payo, at oportunidad. Okay. So, bago tayo tuluyang magtapos, tignan natin kung nauunawaan ng ating mga grade 10 learners ang ating aralin sa pamamagitan ng pagsagot ng tama o mali sa ibibigay na mga tanong. Yes. O mga pahayag na ibibigay sa atin ni Ma'am MJ at bibigay namin pala. Kami palang magbibigay, hindi lang sila. Okay, so una, Ma'am Mary Jane. Okay, thank you. Sagutin lang ng tama at mali. Pwede ka sa chat box ulit. Mga anak, pakitype ang inyong kasagutan sa ating chat box. Unang tanong, paggamit ng maruming face mask upang makatipid, tama o mali? Pakisagot ang ating mga katanungan ng anak. Face mask. Ay, nag-comment ako ng mali. Meron daw. Si Althea May J. Lastimosa. Okay, anong sagot niya, sir? Mali. Mali. Okay, ang tamang sagot ay mali. Okay, Ma'am Mary Jane, bakit nga ba naging mali ang unang tanong? Siyempre mga anak, diba, pag nagamit na natin ang face mask, huwag na natin ulit-ulitin kasi may posibilidad, may virus na siya na nakakapit. So, pag marumi na siya, huwag na natin siyang ulit-ulitin. Dapat sa isang araw, isang face mask, then itatapon mo na siya. Huwag mo nang gamitin the other day. Dapat maging aware din tayo para mapangalagaan natin ang ating kalusugan. Yes, correct. Okay, pangalawang tanong. Okay, Mamaylin. Okay. Pangalawang tanong. Pagsunod sa health protocols na ipinatutupad ng ating pamahalaan. Tama o mali? Uulitin ko mga anak. Question number 2. Pagsunod sa health protocols na ipinatutupad ng ating pamahalaan. Okay. Wala pang sumagot, ma'am, sa ating katanungan. Number 2 yun, mga anak. Number 2. Question number 2. Pakilagyan ng number, anak. Oy! Meron na naman dito. Una. Okay. Number 2. Tama ang sagot, ma'am. Si Ann Jasmine de la Peña, sir. Tama ba? Nakita ko naman dito si Juan. Sinong nauna, sir? 2 ang inilagay niya. Tama.
Ano pangalan Ah, tama. sir? Ang Jasmine de la Peña. De la Peña, sir. Ang kanyang Kamagong. kasagutan ay 10 kamagong. 10 tama. Okay, correct ang iyong sagot, anak. Okay, ikatlong katanungan. Sir Edwin. Okay, so ito Sir naman Edwin. yung number 3 na tanong. Sagutin nyo na mga anak, tama o mali. May 4 na salik ang pagpapasya. Ulitin, may 4 na salik ang pagpapasya. Yan na, tama o mali. Number 3 question. O, sagot na. Sagot na, sir? Wala pa. May Wala 4 na pa. salik. May 4 na salik ng pagpapasya. Tama o mali? Meron Meron dito. na, sir? Una. Si Iba ko kung tama ito. Jasmine Tama. Garcia. Tama ba, sir? From Jesslyn. 10 Acacia. Sino sa'yo, sir, ang nauna? Ito naman number 2 si Jocelyn number 3 ito Then Obra, Jesslyn Lazaro. Tama. Oo, sir. Oo, Yes. si Jesslyn Garcia. Jesslyn Langido Lazaro. Oo, sir. Jesslyn Lagido Lazaro from 10 Obra. Yeah. Okay, Napaka-active ng sir. 10 Obra mo, sir. Tama ang kanyang kasagutan. Okay. Active kasi ang kanilang ESP teacher. Yes, ma'am. Okay, last question. Okay, last question. Paunahan ito. Paunahan mga anak, meron kayong 20 pesos load from GCash. Dapat kompleto. Kompleto ha, walang labis, walang kulang. Okay, in any order, basta masabi ninyo yung... Yes, kompleto pero dapat kompleto at correct ang spelling. Yes, ma'am. Diba? Okay. Paunahan ito. Okay, plus 20 pesos Yes, ma'am. load Tapos plus 5 points pa sa performance. Yes, ma'am. Yung Performance mauuna. task. Paunahan din ng internet ko, May ma'am. 5 points siya man sa performance task. O, malaking bagay na yun mga anak. Yes. Okay. So, eto na. Ready na? Ano ang 4 na salik ng pagpapasya? Uulitin namin. Ano ang 4 na salik ng pagpapasya na ating tinalakay ngayong araw na ito? Okay, ma'am, meron na si Ezra Lee Ragindin from 10 Gimelina. Ang bilis naman. Estudyante ni Ma'am Mary Jane. Ang sagot niya, ma'am, impormasyon, mga payo at gabay, sitwasyon at pagkakataon. Okay, tamang iyong sagot, Ezra. Okay, Ma'am Mary Jane, take note. Ezra Lee Ragindin. So, yan. Maraming salamat sa inyong aktibong pagsagot sa ating mga tanong, mga anak. Okay, so wala na ba kayong dadagdag sa ating kwan? So, para dumako na tayo sa ating run-through. Okay, sinong mag-run through sa atin? Si Ma'am MJ. Okay, thank you, Ms. Stella. Dumako na tayo sa inyong mga module. Ito ang inyong mga activity na inyong sasagutan sa inyong mga module, mga anak. Una, ang gawain 3, mahabang paglalakbay. Ito ang panuto. Kung ikaw ay papayagang mamili ng 4 na kandila bago maglakbay, alin sa mga kandila ang unang mong pupulitin bago mamili ng baybaying daan? Ito yung pinag-game namin kaninang bago ng talakayan. Then, gawain 4. Salik sa pagbuo ng makabuluhang pasya. Ito ang panuto. Hanap salita. Guhitan ng mga salitang lubos na kailangan sa pagbuo ng pasya. At ang panghuli ay gawain 12. Matalinong pagpapasya. Ito ang panuto. Ang matalinong pagpapasya ay nahahalin tulad sa gulong para sa maayos na pagsulong. Isulat sa mga patlang na napapaloob sa bilog ang mga salik na mahalagang isaalang-alang sa pagpapasya para maiwasan ang pagsisisi sa bandang huli. Ito, tandaan mga anak ang inyong sasagutan na gawain 3, gawain 4, at gawain 12. Kasi karamihan sa mga estudyante, yung mga activity na kanilang sinasagutan, hindi naman yung mga activity na kailangan nilang sagutan. Kaya minsan, pinapollow up pa namin mga anak. Dapat tandaan niyo yung mga binibigay namin activity. Kung ano lang yung sinabi namin activity ng anak, yun lang ang inyong sasagutan. Huwag nyo nang pahirapan yung mga sarili nyo na gawin pa nyo yung mga activity na hindi naman namin sinabi.
Yun lang, Ma'am Stella. Okay, thank you. Yun yung mga gabay ninyo kung paano kung ano yung mga sasagutan ninyo. So, ako naman, isa-summarize ko kung ano yung nangyari ngayon sa ating talakayan. So, una, nag-air tayo, in-air natin yung ating RBI lesson. Then, after that, bumati tayo sa lahat. Then, nagbigay ng layunin si Ma'am Maylin. Then after that, nag-games na tayo ng piliin mo ang the best sa'yo. Then, sumagot kayo mga anak sa ating chat box. Then, nagbigay rin kami ng mga sarili namin mga sagot, sarili namin pagpipili. So, then after that, nag-proceed na tayo sa ating talakayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kahulugan ng pagpapasya at pangangaral ni Ma'am Mary Jane. Then after that, tinalakay na natin ang 4 na salit na impormasyon. Ito ang impormasyon, sitwasyon, payo at oportunidad. Then after that, para masukat ang inyong napag-aralan, ay nagkaroon tayo ng pagsagot sa mga tanong na tama o mali. Okay. So, yun yung nangyari ngayong sa araw na ito. So, meron ba kayong idadagdag, Sir Edwin, sa ating pagtatapos? Okay. So, siguro maaari na lang magkaroon ng exit announcement na lang mga ano. Yes, may exit announcement ba tayo? Yun na. So, hiling ko lang sa mga anak mga mag-aaral natin na sagutan na, no? So, mag-umpisa na kayong magsagot sa mga gawain na nandyan sa ating mga modules from week 1 to week 4. Okay? So, remind ko lang sa bawat isa na sa ating pagtatapos sa RBI na ito, lahat tayo nilalang ay naghahangad ng tamang pagpapasya. Kaya lamang po, kailangan lang po natin ng malalim at malawak na pag-iisip upang makabuo ng angkop at tamang pagpapasya. So muli, magandang hapon sa ating lahat. Sir Joshua and Sir Dennis, paano na kami dito kung wala kayo ngayon? So, Thank you sa inyo pagsubaybay sa amin. So, nagpapaalam na po ang kaibigan, kabalikat mo sa ESP 2.0. Dito lang yan sa 106.3 Dance Radio, ang silid-aralan sa radyo. Ito ang 106.3 Dance Radio. Dance Radio. Prepare yourself. Ang silid-aralan sa radyo, hatid namin ay makabagong paraan ng pagtuturo at kaalaman. Mapaumaga, tanghali o hapon man yan, ang istasyong magbibigay impormasyon kahit saan man. Alright, here we go. 106.3 Dance Radio. Doña Aurora National High School, Santa Rita, Aurora, Isabela. This 106.3 DWBR FM.